Magandang araw po. Sana po'y nasa mabuti kayong kalagayan. Ako po ulit si Obet. At eto na po ang pagpapatuloy ng kwento ng Ang Sabongero ng Camposanto. Ikapangalawang tagpo. Pakinggan natin. Biglang napakunot ang noon ni Kuya Baldo. At parang nagdadalawang isip kung ako ay sasamahan. Pero para sa akin, kahit ako lamang mag-isa ay lalakad ako. Dahil ang mahalaga, utos yun ni tatay at buo na ito sa aking sarili kahit wala akong kasama. Bagamat napakunot ang noon ni Kuya Baldo, ay nagtanong pa rin ito. Sino ba nag-utok sa'yo niyan? Napupuntahan mo yung Alejo na yan? Tanong ni Kuya Baldo, na sinigundahan pa ni Kuya Berto. Ako naman ay napadalawang isip din kung sasabihin ko din ba kina Kuya kung sino ba talaga ang nagsabi sa akin nun, na nung mga sandaling yun ay parang pakiwari ko ay mas maigi na ilihim ko muna ang mga tungkol sa bagay na yun. Ngunit pagdating ng panahon ay sasabihin ko din yun. Pero mas maiging wag muna ngayon. Mas maigi siguro na sundin ko na lamang muna ang utos ni tatay at mananatili itong sikreto lamang sa amin ni tatay. Dahil ang totoo, hindi ko rin alam ang dahilan kung bakit kami tutungo kay Tio Alejo. Unang-una, ay hindi ko naman siya kilala. Kaya tama din ang mga kasagutan ni Kuya Baldo sa akin at ang mga tinatanong. Kahit ako nagtataka At ngayon ko lamang din narinig ang pangalan ni Tiong Alejo. Ngunit hindi lamang pala ako. Maging sila Kuya. Maging sila ay parang hindi kilala. Samantalang halos 10 taong gulang ang tanda sa akin nila Kuya. Ngunit maging sila ay hindi nila kilala kung sino yon. At mula sa hinuha ng itsura ay hindi maalala nila Kuya Baldo at Kuya Berto kung sino man lamang yung Tiong Alejo na yun. Kuya Baldo, Kuya Berto, hindi nyo ba kilala talaga si Tiong Alejo? Nako Pidyong, sinasabi ko sa iyo, ni anino niyang Alejo na yan, hindi ko pa nakikita. Tama si Baldo Pidyong. Hindi ko nga alam kung mukhang Shoko yung Alejo na yan Tugon pa ni Kuya Berto. Kasunod nun ay napakagalpak na ako ng tawa. Dahilan upang mawawala ang aking antok nung gabi na yun. Ang dagdag katotohanan niyan, maging ako, ay nagtataka din kung sino talaga si Tiong Alejo sapagkat kagaya nila Kuya, ngayon ko lamang narinig ang kanyang pangalan. Pare-parehas kami nila Kuya. Pero nagbabaka sakali ako kina Kuya sapagkat mas matanda sila sa akin. Kahit ako hindi ko siya kilala at sabay bungis-ngis ko. At ilang sandali pa, nagmungkahi mismo si Kuya Berto na itanong namin kay nanay kung sino si Tiong Alejo. Ano kaya kung itanong natin kay nanay kung sino yung si Tiong Alejo? Subalit agad na hindi pumayag si Kuya Baldo. Huwag na Berto! Huwag natin tanongin si nanay tungkol dito sapagkat alam mong matindi ang galit ni nanay, lalo na sa mga kamag-anak natin. Lalo na sa side ni tatay. Siya ang saksi. Siya mismo ang saksi kung papaano tayo kinawawa at inalipusta ng mga kaanak natin na yun. Bukod pa doon, kinuha nila ang ating yaman
Sambit pa ni Kuya Baldo. Sumang-ayon naman kami kay Kuya Baldo. At nagsalita pang muli si Kuya Berto. Tama si Baldo. Hindi lang ahas ang mga kamag-anak natin yun. Hindi lang basta ulupong. Mga sawa. Ganyan kagahaman yung mga yan. Mga sobra sa pagiging ganid. Kung kaya't lalo kaming nagtawanan, kaming magkakapatid. Ngunit ilang sandali pa, biglang may nagsalita sa amin likuran. At nagtatanong, bakit kami nagtatawanan? Pagkatingin namin, ay hindi ko malaman kung sasagutin ko ba o hindi ang tanong. Sapagkat, si nanay pala yun. Nahagip ng aking paningin si Kube. Nahagip ng aking paningin si Kuya Baldo na umiiling sa akin na huwag ko raw sagutin ang tanong ni nanay. Hoy Pidyong, anong pinagtatawanan niyo riyan ng mga kapatid mo? Pidyong, sagutin mo nga ako. Medyo masungit na tanong ni nanay sa akin. At paulit-ulit akong tinanong ni nanay. Ngunit parang di ko na namalayan na napapasagot na pala ako para lamang maibsan ang pagiging masungit ni nanay nung gabing yun. Nay, may kilala ba kayong... Nang bigla naman akong napatigil at doon ko lamang napagtanto na nagsasalita na pala ako kay nanay. Sino? Sino tinatanong mo, Pidyong? Tanong muli ni nanay. Hindi ko tuloy malaman kung itutuloy ko pa ang sinasabi ko. Hoy Pidyong! Nahihibang ka na naman ba? Sino yung tinatanong mo? Paulit-ulit na tanong ulit ni nanay. Kung kaya't wala na akong nagawa pa. Kung hindi, ituloy ko na ang tanong at tanungin talaga si nanay. Di ba rin ako magalit muli si nanay? Andyan eh. Nadulas na ako eh. Itutuloy ko na. Nay. May kakilala ba kayong Chong Alejo? Chong Alejo daw po. May kilala ho ba kayong Chong Alejo? Chong Alejo daw po ang pangalan. Sambit ko. At napalamukos ng mukha si Kuya Baldo nang marinig ang mga sinabi ko. Noong mga sandaling yun, inaasahan kong magagalit si nanay. Subalit, pagkadirig ni nanay sa pangalang yun, ay biglang nagbago ang timpla ni nanay. Ano ka mo, Pidyong? Sino muling tinatanong mo? Muling tanong ni nanay. Nay, ano po? Alejo po. Alejo daw po. Chong Alejo. Kung kilala niyo po. Tanong kong muli. Si Alejo? Oo naman. Kilala ko yan. Yan lang ata ang kaanak ng tatay mo na maaari natin pagkatiwalaan. At parang kapatid yan nung ituring ng ama mo nung nabubuhay pa. Ay parang kapatid yan kung ituring ng ama mo nung siya'y nabubuhay pa. At mabuti ang tao niyan, si Alejo. Iyon nga lamang ay hindi ko na alam kung saan nakatira ang Chong Alejo ninyo. Sa pagkakaalam ko, ay kamuntikan niyang paslangin ng mga demonyo niyan. Sa pagkakaalam ko, ay kamuntikan na siyang paslangin ng mga demonyo ninyong kaanak. Kung kaya't lumayo yan siya ng tirahan mula dito sa... Kung kaya't lumayo yan sila ng tirahan mula dito sa atin. At ilang sandali pa, biglang napaluha na naman si nanay. Lalo pa, nang tanungin ko kung saan maaaring matagpuan si Chong Alejo. Marahil ay dahil na naman iyon sa mga alaala
at mga gunita ni nanay patungkol kay tatay na lalong nagpalungkot sa kanya. At bukod sa pagbabago ng timpla ni nanay nung gabing yun tungkol sa mga katanungan ko kay Chong Alejo, ay ilang sandali pa ay nagsalita rin naman ito. Mga anak ko, ito ang pakatatandaan ninyo ha. Huwag na huwag ninyong sasabihin kahit kanino ang tungkol sa paghahanap nyo kay Chong Alejo ninyo, lalong-lalo na sa mga demonyo ninyong kamag-anak. Sa pagkakaalam ko, ay ni isa sa mga kaanak ninyo ay walang nakakalam kahit sino kung saan lumipas sina Alejo, maliban lamang sa inyong ama. At inilihim niya yan sa lahat upang mailigtas si Alejo, 10 ng kanyang pamilya, kasama riyan ang kanyang mga magulang. Dahil ang buong pamilya niya ni Alejo ay pinagtangkaan ng demonyong si Diego. Pabulong na sambit ni nanay upang wala talagang makarinig, lalo na sa aming mga kapitbahay. Si Diego ay kamag-anak ni tatay at ayon sa kwento nila Kuya Baldo, siya ang kumuha ng aming bahay ngayon. Siya ang kumuha ng aming malaking bahay dyan sa may bayan sa may Albay. Ilang sandali pa ay nagsalita naman sina Kuya Baldo at Kuya Berto matapos magpaalam ni nanay upang matulog na, kung sa bagay ay halos maghahating gabi na. Pagkapasok ni nanay sa kanyang kwarto ay nagsalita ng halos pabulong si Kuya. Berto, Pidyong, bukas na bukas ay magtatanong-tanong ako kung papaano tayo makakapunta sa lugar na sinabi mo na parang kinaroroonan ni Chong Alejo. Nakaagad na sinang-ayunan namin ni Kuya Berto. At dahil dun, ay nabuo na ang aming plano. Nalalakad kami bukas upang ituloy na hanapin si Chong Alejo. Na ituloy nang hanapin si Chong Alejo. Kinabukasan, ay papasikat pa lamang ang haring araw, ay gising na kaming magkakapatid na lalaki at inaasikaso na agad ang aming mga tanim. Bagamat malaki na daw ang naibawas dun sa mga tanimang iyon, ayon kay Kuya Baldo, ay kahit papano ay may natira pa rin at inaalagaan namin yun ng husto. At karamihan dyan ay ibinigay at galing sa lola at lolo namin, mga magulang ni nanay. Matapos ang aming trabaho sa bukid, ay naghanap na kami ng pagtatanungan kung paano matungo ang paanan ng mayon. Pagkadating namin malapit sa munisipyo, ay nagtanong-tanong kaagad si Kuya Berto sa mga kakilala nito. Pare, may alam ka ba kung paano makapunta sa paanan ng mayon? Tanong agad ni Kuya. Sa isang lalaki na sa tingin ko ay nasa 40 na ang edad. At alam kong kaibigan yun ni Kuya Berto. Naku Berto, alam ko yung lugar niyan. Subalit, mula dito sa ating lugar, napakalayo niyan. Naku, sobrang layo. Kinakailangan nating bumiyahe ng buong araw. Malayo yan. Lalo pat, tricycle lamang ang daladala ko. At hindi owner o mas malaki pa. Kung kaya't bukod sa kanyang kaibigan, ay naghanap pa ng matatanungan si Kuya Berto. At maging si Kuya Baldo ay may tinanungan. Nang ilang sandali pa, ay bumalik sa akin sina Kuya Baldo at Kuya Berto. Naku, Pidyong,
May pera ka pa dyan? Baka umabot daw ang bayad ng arkila na hanggang 700 piso. Kungket lalo kong ikinagulat sapagkat noong mga taong yun, noong mga halos 1975, ay napakalaking halaga nito. Kungket agad kaming na problema, lalo pat wala naman kaming ganung halagang pera. Lalo pa ako, nagtatrabaho lamang ako sa bukid. At dahil dun, ay naghanap pa kami ng iba pang matatanungan. At dahil dun, ay naglakad-lakad pa kaming magkakapatid. At naghanap pa kami ng iba pang pwedeng matanungan tungkol dun. Nang maya-maya pa, ay nakarinig ako na may tumatawag sa akin. Pijong! 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 Dahil doon ay napalingon ako. Pagkatingin ko, ay kilala ko ang tumatawag sa akin. Ang kaklase ko na si Apolonio. Oh, anong ginagawa mo dito, Onyo? Ikaw, Pijong, anong ginagawa mo dito sa munisipyo? Siyempre, nagdala ako ng mga produkto malapit sa palengke. Kaya ako naririto. Ang tanong, bakit ikaw naririto? Teka, parang may lakad kayo ng mga kuya mo, ha? Tanong pa ni Apolonio. Si Apolonio ay matagal ko ng kaklase. Simula po ng elementarya ako. At mabait na tao yan. At madalas ko pa ngayong pinapakopya noon. Maging hanggang ngayon, na high school na kami, ay magkaklase pa kami niyan ni Apolonio. Nung mga bata pa kami, dati ay halos araw-araw ay nasa bahayan. Halos ituring ni nanay na parang anak niya yan. Ganyan kami naging malapit na magkaibigan yan. Yun nga lamang, ay may kaparola ng utak. Kung kaya't pinapakopya ko upang makapasa. Ang totoo, Apolonio, mayroon sana kaming pupuntahan nila kuya. Kaya lang bigla kaming namroblema. Ang laki daw ng bayad sa arkila eh. Malayo kasi ang pupuntahan namin. Ganun ba? Huwag kang mag-alala, Pijong! Isama mo lamang ako, Pijong. At ako na bahala sa pambayad ng arkila. Sambit pa na ito. At hindi naman sa pagyayabang ni Apolonio, ay kahit papano, ay may pera yan. Kagaya ng nasabi niya kanina, ay nagbabagsak ng mga produkto ng gulay. Sa palengke yan. Yan ang pinagkakakitaan nilang pamilya. Mga gulay, mais, kamote. Yan ang ibinabagsak nila sa may palengke. At madalas ay inililibre ako niyan sa aming eskwelahan. Basta't ang kapalit lamang ay papakopyahin ko siya kapag may mahaba kaming pagsusulit. At hindi sa pagbubuhat ng bangko ay pumapasyan talaga si Onyo nang dahil sa akin sa pangungopya. Nang ilang sandali pa ay nagsalita muli si Onyo. Huwag kang mag-alala, Pijong. Akong bahala. Susubukan kong kausapin yung inaarkila naming sasakyan. Yung inaarkila naming owner. Ginagamit namin yun sa pagdala ng mga produkto sa palengke. Basta't antayin mo ako dyan, Pijong. Sigurado yun. Kahit itaga mo sa bato, basta't isasama mo ako, ha? Sambit pa ni Apolonio. At kagad umalis si Onyo. Ngunit, pagkalipas ng lagpas 1 oras, ay wala pa din si Onyo. Mukhang natagalan ito. At dahil doon ay naghanap pa kami ng maaaring mga pagtanungan. At kagaya kanina, ay halos walang pinagkaiba sa mga bayad sa arkila. Ang lalaki. At wala kaming ganung pambayad. At parang pinanghihinaan na ako ng loob kung tutuloy pa ba kami o hindi sapagkat sa laki ng pambayad.
Ganun din sina Kuya Baldo at Kuya Berto. Sapagkat wala kaming pagkukuhanan ng pambayad. Ganyan pala kalayo ang aming pupuntahan. Nang maya-maya pa, ay dumating na nga si Unyo. Subalit, hindi ito kagaya kanina. Medyo nakabusangot ito. Nako, Pidyong, hindi raw pwede yung owner na inaarkila namin ngayon. At babiyahe pa daw ng Quezon. At dahil doon, ay napakamot na lamang kami ng ulo ni na Kuya Baldo at Kuya Berto. Dahil doon ay napasambit na lamang ako. Ay nako, ikaw talaga, Unyo. Magaling ka sa bukang bibig. Ay nako, ikaw talaga, Unyo. Magaling ka talaga sa puro boka. Di naman pala matutuloy. Sambit ko na lamang at inilabas ko na lamang sa biro ang aking pagkainis. Nang maya-maya pa, biglang may dumating na isang tricycle. At agad kaming binusinahan. Pagkatingin ko, ay agad kong nakilala ang driver. Siya yung sinakyan namin nung nakarang araw. Nung nagtugo kami sa may palengke. Si Mang Delpin. Oh, mga iho. Mukhang may lakad kayo ah. Mukhang may pupuntahan kayong magkakapatid ah. Tama ako. Si Mang Delpin nga. At sa kanyang mga sinabi, ay agad ko nang sinabi ang aming pakay at ang aming nais puntahan. Pagkadinig ni Mang Delpin nun, alam ko ang lugar niyan. Yun nga lamang may kalayuan. Kung gusto nyo magtungo ron, sige, papayag ako. Yun nga lamang. Kailangan natin ng maraming pampagasolina. Sapagkat malayo ang lugar na yun. Nang biglang nagsalita naman si Unyo. Nako, Mang Delpin, kahit ilang drum pa yan, ako ang bahala riyan. Ilang drum ba ang bibili natin gas? Ako nang bahala. Pagkasambit ni Unyo nun, ay halos mapabalikwa si Mang Delpin sa kanyang tricycle sa sobrang gulat. At sina Kuya Berto naman at Kuya Baldo ay biglang napangisi at napayo ko sa tawa. Kakaiba talaga tong kaibigan mo, Pidyong. Napakahangin. Parang bagyo ang hangin eh. Kung sa bagay, totoo naman. Ganyan talaga si Unyo. Mabait yan, yun nga lang. Malabagyo ang hangin. Nang maya-maya pa ay nagsalita muli si Mang Delpin. Iho, totoo ba yung sinasabi mo? Malayo ang ating tutunguhin. Paanan ito ng mayon. Kung kinakailangan natin ng maraming gas. Nang biglang magsalita muli si Unyo. Nako, Mang Delpin, hindi po ipinapanak ang pagsisinungalingan ko. Lahat ng sinasabi ko ay totoo. Kung kinakailangan natin bumili ng 100 drum, bibili na ho ako. Upang malagyan lamang ng gas ang tricycle na ito. Pagkasambit ni Unyo nun, ay bigla kami naghagalpakan sa tawa. At maging si Mang Delpin ay napahagalpak din. Seryoso ka ba sa sinasabi mong yan, iho? Nang biglang tumingin sa akin si Unyo. Itanong niyo ho kay Pidyong kung gaano ho ako kaseryosong tao. Hindi ba, Pidyong? Pag sinabi ko. Kung kaya't isama mo lang ako, Pidyong. Kaya't sabi ko sa'yo, ako nang bahala sa arkila at sa gas na to. Bagamat natatawa, ay sumang-ayon ako sa sinabi ni Unyo. Totoo po, Mang Delpin. Parang bagyo magsalita ho yan. Pero totoo ho. Tinutupad ho niya ang sinasabi niya. Kung ganun ba, edi sige. Edi simulan na natin. Yun nga lamang, bukod doon, hinihiling ko lamang na
Huwag sana kayong magdala ng maraming gamit sapagkat tricycle lamang ang ating dala. Mas mahihirapan tayo kung mas marami tayong dala. Ay, wag ho kayong mag-alala, Mang Delpin. Ang laman lamang ho ng aking bag ay mga pagkain. Kamote, mais, baon lamang natin ho sa biyahe. Sambit pa ni Unyo. At pagkatingin ko, ay parang si Unyo nga lamang ang may dalang bag. Ay dahil doon sumagot na rin ako kay Mang Delpin. Wala pong problema, Mang Delpin. Hindi ho kami magdadala ng maraming gamit. Parang si Unyo nga lang ho may dalang gamit. Kaya lang Unyo, parang ikaw lang may dalang gamit eh. Mukhang mabigat yan ah. Nako, Pijong, magaan lamang yan. Tingnan mo, kung ano laman yan. Pagkatingin ko, ay mga kamote at mais lamang ang laman. At tama nga si Unyo. At mukhang magiging baon namin ito. Kung kaya't isama mo na ako, Pijong, upang makaalis na tayo. Dahil doon ay napasagot naman ako. Nako, Unyo, baka maghanap ka lang ng babae doon ha. Biro pa ni Kuya Berto. Kuya Berto, ako na magbibigay ng pambayad sa arkila sa tricycle. Kung kaya't pumayag ka na, Kuya, at isama nyo na ako. Ako naman ay pumayag na agad. Pumayag din naman si Mang Delpin. Kahit 4 kami, ay matutuloy na ang aming biyahe. Matapos mapag-usapan ng maigi, ay ilang sandali pa ay biglang bumulong sa amin si Kuya Baldo. Mang Delpin, baka maaaring sumakay ho muna tayo sa tricycle at bumalik ho muna tayo sa amin. Sapagkat may nakita ko kung tumitingin sa atin. Ang hinala ko ay ang mga pinsan namin. Kinakailangan ho walang makaalam na aalis ko kami papunta dun sa lugar na yun. Ganun ba? Kung kaya't agad-agad kaming sumakay ng tricycle. Kung kaya't napag-usapan ng maigi. Habang bumabiyahe kami, bumalik muna kami ng bahay upang makapagpaalam kay nanay. Naaalis na kami sa lalong madaling panahon. Dahil doon ay nagtanong si Unyo, paano yan? Sino magiging kasama ni nanay sa bahay ninyo? Tanong ni Unyo, huwag kang mag-alala. Andyan ang isa ko pang kapatid, yung bunso naming kapatid na babae. Siya ang laging kasama ni nanay. Matapos namin makapagpaalam kay nanay, ay sinabi namin kung sino-sino kami. Subalit bago umalis, ay pinaalalahanan muli kami ni nanay na walang dapat na ibang tao ang makakalam sa aming pagtungo sa tagong lugar na yun. Lalong-lalo na ang aming mga kaanak. Kung kaya't kumain muna kami bago kami umalis, at pagkakain kahit saglit, ay saka na sinimulan ang pagtungo sa tagong lugar na iyon.
Nais ko lamang pong magpasalamat sa lahat po ng sumusuporta sa ating channel, sa lahat po ng ating tagapakinig, sa lahat po ng ating mga subscribers, sa lahat po ng ating mga silent listeners, sa lahat po ng ating mga OFW listeners sa buong mundo po. Maraming salamat po. At sa lahat po ng mga nagpadala po ng kwento, maraming salamat po. At kung hindi rin po kalabisan, hindi po, please don't skip ads po. Napakalaking bagay po nito sa amin. At kung meron pa po kayong libreng oras, maaari po bang pakibisita rin po ang channel po ni Boss BK, ang Boy Capre Aswang Diary. Napakalaking bagay po. Kapatid po natin yan sa pagsasalaysay. Magaganda po ang mga kwento ni Boss BK. At ang ilan po dyan, nais ko lamang pong i-shoutout ang Benyosa family dyan po sa may Albay. Ang shoutout pong ito ay mula po kay Boss Marson. Boss, maraming salamat po at sana po nasa mabuti kayong kalagayan dyan. Maraming salamat po sa pakikinig. Shoutout po sa inyo. Maraming salamat po. At shoutout din po kay Boss Klein Henry C. Boss, maraming salamat po sa pakikinig. Shoutout po sa inyo, boss. Sobrang salamat po sa suporta. Napakaraming salamat po, boss. Shoutout po sa inyo. At shoutout din po sa mga pinsan po ni Boss Leonard Bainosa dyan po sa may Karamuan, Camarines Sur. Shoutout po sa inyo. Maraming salamat po at sana po nasa mabuti po kayong kalagayan. Shoutout din po kay Boss Leonard Bainosa. Boss, shoutout po. Maraming salamat po. Ingat po kayo dyan palagi. God bless po sa inyo po. Shoutout po sa inyo. Shoutout din po kay Boss Bobby at sa Gonzales family. Boss, maraming salamat po sa pagsuporta. Shoutout po sa inyo. Sobrang salamat po sa inyo. Shoutout din po kay Ma'am Vienna. Ma'am, maraming salamat po sa pagsuporta. Shoutout po sa inyo, ma'am. Sobrang salamat po, ma'am, sa pagsuporta. God bless po sa inyo at sa inyong family. Maraming salamat po, Ma'am Vienna. Sobrang salamat po. Shoutout po sa inyo. shoutout din po kay Ma'am Feli Raimundo Rivera. Shoutout po. Shoutout din po kay Boss Real Mix Vlogs. May time po kayo, bisita na po ang channel po ni Boss Real Mix Vlogs. Shoutout po sa iyo, boss. Shoutout din po kay Ma'am Julie Ruel, kay Ma'am Raquel Punsalang, Ma'am Melania Ruel. Shoutout po sa inyo, sa family niyo po. Shoutout po. Boss Loreto Ihaan Jr. Shoutout po. Sir Ron Pilapi dyan po sa Kentucky. Shoutout sa iyo, boss. Boss Liay Estoque. Shoutout. Boss Edison Velasco. Shoutout. Boss Rodney TV. May time po kayo, bisita na po channel po ni Boss Rodney TV. Vlogs siya po sa mountain bike. Shoutout din po kay Boss Red Rosal. Nag-livestream po si Boss Red every Wednesdays, Fridays, and Sundays. May time po kayo, bisita na po sa channel niya. Boss Lady B 73 dyan po sa Texas. Shoutout po. Boss Ed Uy. Shoutout po. Boss Dean po Yumi. Boss, shoutout sa iyo, boss. Ma'am Liza Arcega. Shoutout po. Ma'am Ivy Standian. Shoutout po. Boss Rochelle Abillar. May time po kayo, bisita na po sa channel po. Rochelle Abillar po. Ma'am Melanie Passion. Shoutout. Ma'am Milagrosa Look. Shoutout. Boss Nonoyski. Shoutout sa iyo, boss. At yung BFF pala ni Ma'am Jane, si Boss Hershey. Shoutout sa iyo. Boss Miles. Shoutout po. Boss Lord Olaiwa, shoutout po. Boss Rexy Ann, shoutout po. Boss Jesse Joshua Castillo, shoutout po. Ma'am Maya Flores, shoutout po. Boss Queenie, shoutout po. Boss Alberto Liano, shoutout po. Ma'am Michelle Cedron, shoutout po. Ma'am Susan De Los Santos, shoutout po. Boss Ron and Ma'am Lenny Fish, shoutout po sa inyo. Sir Reynaldo Silong, shoutout po. Ma'am Charlene Gumansing, shoutout po. Boss Psychic Scorpio, shoutout po. Ma'am Marianita FL, shoutout po. Boss James Channel. May time po kayo, bisita na po channel po ni Boss James. Ma'am Maribel Salcedo, shoutout po. Boss Vinci Maya, boss, shoutout po. Boss Leonardo Manalo, shoutout po. Boss Yumi Cotton TV, shoutout sa iyo, boss. May time po kayo, bisita na po sa channel. Yumi Cotton TV. Boss Yoreski Escalona, shoutout sa iyo, boss. Boss Jopay Bertuto, boss, shoutout sa iyo. Ate Peng, shoutout po.
Ma'am Elaine Almera, shoutout po. Boss Supremo Proxky, dyan po sa Cavite, shoutout sa boss. Ang Bless na Baka, shoutout po. Ma'am Christian, dyan po sa Hamburg, shoutout po. Kaya, Sir Alex of Southern Mindanao Creepy Experience, shoutout sa iyo, sir. Boss Jimmy Pandong, shoutout po. Kay Tata Estong Nestor Bauyon, dyan po sa London, shoutout po. Ma'am Mary Asilar, shoutout po, dyan dito po sa UK. Boss Edward Malilin, boss, shoutout po. Boss Raymond Glover, shoutout sa iyo, boss. Ma'am Eliza Miguel, shoutout po. Shoutout po kay Boss Ricky Gonzalez, kay Boss Bobby, kay Ma'am Milagros Gonzalez, kay Sir Romeo, shoutout po sa inyo. Boss Sai 1986 vlog, may time po kayo bisita ng channel, Sai 1986 vlog. Boss Young's Life, shoutout. Boss Russell Ferreira, shoutout. Boss Mslack, shoutout. Miss Jabel, shoutout po. Boss Choji D, shoutout. Ma'am Liza Arcega, shoutout po. Ma'am Selena Rawato, shoutout po. Boss Francis Maula, shoutout po. Boss Stacy Vlog, dyan po sa Spain, shoutout po. Boss Mary Tales, may time po kayo bisita ng channel po ni Boss Mary Tales. Ma'am Mayna Buo, shoutout po. Boss Kamandag Pigeon TV, mahilig po kayo sa Alapati, bisita po sa channel po ni Boss Kamandag Pigeon TV. Ganun po kay Boss Titan Love TV. Boss DJ and George, mahilig po kayo sa bedtime stories, bisita lang po sa channel po nila. Boss Horseshoe TV, mga vlogs po nila sa Japan, bisita lang po sa channel. Boss J Palo, shoutout. Boss Pedro Tampo, shoutout po. Ma'am Maria Lizel Barro, shoutout. Ma'am Aubrey Delgado, shoutout sa iyo, ma'am. Sa family po, sa husband niyo po. Boss Camilo Aroy, boss, shoutout sa iyo dyan, sa mga taga Southern Leyte. Boss Nico, shoutout sa iyo, boss. Boss Ron Misa, shoutout po. Ma'am Erica Tihano, shoutout po. Boss Angie Tatifuco, shoutout po. Ma'am Ana Sato, shoutout po. Ma'am Eli Cono, shoutout po. Boss Freyas World, shoutout sa iyo, boss. Boss Resi Madrid, shoutout po. Lutong Bahay ni Ming, shoutout po. Boss Wency 666, shoutout po. Boss John Reina Zakati, boss, shoutout po. Kay Ma'am Lea Velasquez, shoutout po. Kay Ma'am Shirley Carillo, shoutout po. Sa mga hindi ko nabanggit, pasensya po, bawi po ako next time. Kung naibigan po ninyo ang ating kwento, pakihit lang po ang like button, pati na dito sa subscribe. Pakiclick na rin po ang notification bell para updated po tayo sa ating mga kwento. Kung may nais po kayong sabihin, pakiiwan lang po sa ating comment section. Maraming salamat.